Pinagpala. Kanina narinig natin yung 8 antas ng pinagpala. Ano yung pinagpala? Ang pinagpala, ang ibig sabihin, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Ibig sabihin, huwag ka mag-alala. Kasama mo ang Diyos. Pag nasa sa iyo ang 8 pagpapalang ito, ikaw ay kaisa ng Diyos. Okay? Gusto niyo bang pagpalain? Gusto niyo bang makuha ang pabor ng Diyos? Narito sa Mateo 5. Di ba, merong 8 pagpapala na binabanggit dito. Itong 8 pagpapalang ito ay isang napakataas na pahayag. Naalala ko, bago pa ako nahatid sa Buhay Eklesiya, narinig ko na yata ito Nire-recite pa namin nung ako'y bata pa. Pero hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. May kasunod pa tong panalangin. At lumaki ako sa religious background. 20 taong pinapanalangin ko yon. Hindi ko rin naintindihan. So, hindi ko naintindihan, ano ba ang pagpalain ng Diyos? Kaya itong mahuling araw na ito ay nabuksan sa atin, ito ay totoong yaman na dapat nating pag-ingatan. Ang tawag ng iba dito sa Matthew chapter 5, itong 8-fold blessings na ito, ay, yung iba, ang tawag nila ay Sermon on the Mount. Ito ay isang sermon. Sermon? Mas gusto ko na yung pagpapala. At hindi lang ito ordinaryong pagpapala, ito ay mataas na pagpapala. Wala ka nang itataas pa rito. Bagat ito ang pagkilos ng Diyos sa kalagitnaan ng tao. Ngayon, itong 8 pagpapalang ito, meron tayong kaninang narinig, hindi siya isa ito, pero para sa akin, meron 2 ditong namumukod tangi. Yung pinagpala ang dukha sa Espiritu. At yung pinagpala ang dalisay sa Espiritu. Bakit? Dalisay sa puso. Dalisay sa puso, dukha sa Espiritu. Okay. Bakit mahalaga yon? Kasi, pag isa-isa mo yan, makikita mo, dun sa 6 na pagpapala, pabor na pabor sa atin. Pero itong 2 pagpapalang ito, dukha sa Espiritu, dalisay sa puso, puro pabor sa Diyos. Kinakailangan ito na kaya nating iwanan ng ating sarili para kunin ang panig ng Diyos. Pero itong 2 ito, ang babalik-balikan natin sa susunod na mga mensahe pa. Bakit? Inihahanda tayo nito sa buhay kaharian. Sa katunayan, ang lahat ng paksang ito ay para sa paghahanda sa kaharian. Ito ay nasa chapter 5. Nasa chapter 5. At meron akong mahalagang babalikan sa chapter 5. Nagsimula kasi yung 8-fold blessings na yan sa chapter 5 verse 3 hanggang verse 10. Okay? 8-fold blessings. Minsan, tinatawag nilang 8 beatitudes. Pero sa atin yan ay isang highest revelation of God's blessing to His people. Ito ang pinakamataas na pagpapala ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga piniling tao. Para maintindihan natin, babalik lang ako ng konti sa verse 1 hanggang verse 2. Basahin ko sa inyo Sa chapter 4 ng Matthew, nagsimula ang ministeryo ni Lord Jesus after He was baptized and tested. Pagkatapos, nagsimula siyang tumawag ng mga disipulo. So, meron siyang mga disciples. Pagkatapos, batanin ng chapter 5, verse 1, ito sabi, "And when He saw the crowds, He went up to the mountain, and after He sat down, His disciples came to Him. And opening His mouth, He taught them, saying," ito na yung 8 pagpapala. Okay, ano yung punto? Ito na si Lord Jesus. Tinawag niya yung mga disciples. Ayan na sila. Ba't naman niya sabihin na, di ba? O ganito makinig kayo. Binagpala. Pwede naman, di ba?
Pero sa verse 1, nakita niya yung mga tao, nakita niya yung mga disipulo niya, umakyat pa siya ng bundok. Siguro kung ako sumusunod, Lord, ba't atake tayo ng bundok? Umakyat siya ng bundok. Tapos umupo siya. Di upuan naman sila, no? Saka siya nagsalita. Ano yung punto rito? Mga kapatid, kung simple lang ang sasabihin ng Panginoon, aakyat pa ba siya ng bundok? Pag umakyat sa bundok, spiritually, ibig sabihin nun, kinakailangan mo nasa isang mas mataas na antas. Mas sariwa ang hangin. Mas kaaya-ayang makinig. Walang istorbo, walang traffic, walang interruption. Makinig kayo! Yun lang yun. Nakuha niyo ba? Kung gusto natin makuha itong 8 pagpapalang ito, kinakailangan, we are to be positioned in the high mountain. Kailangan nakaposisyon tayo sa mataas na antas. Mataas na antas na ng espiritualidad. Ito nangangailangan ng espiritu. Gusto mo maunawaan? Exercise your spirit. Dali naman yung kwento nito Again, bata pa ako, narinig ko na to, kwento Akala ko, ang dali gawin nito Akala ko, ang bait ko na pag ginawa nito Akala ko, yung pala habang lumalaki ako, ang hirap pala gawin. Nagawa niyo na ba to? Buong lumang tipan. Napakatagal. Ilang libong taon. Binigay na yung kautusan kay Moses. Sinabi ng mga tao, gagawin namin yan. Nagawa ba? Pinakatupad ba? Wala. Ako natupad ko? Hindi. Pagkatapos pagdating ng bagong tipan, itinaas pa ni Lord Jesus yung standard. Paano na yan? Ito, tingin nyo madali? Pinakamataas nga Paano natin gagawin? Ang susi, andun sa pambungad. Pag-akyat ni Lord Jesus, dapat kasama tayo. Kanina, senior, blessed are those who mourn. Blessed are those who mourn. Si Lord Jesus, umiyak siya. Hindi dahil sa ano paman, kundi sa katigasan ng ulo ng mga tao. Ayaw kinig. Okay? Nagsasalita na siya, ayaw pa makinig. Sinasabi na niya, ako ang pagkabuhay na muli. Oo, Panginoon, alam namin pag namatay kami, isang araw mabubuhay muli kami. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, si Kristo ang pagkabuhay na muli. Umakyat siya sa mataas na lugar. Gusto niya isalita ang mataas na bagay. Kinakailangan nating tapatan yun ng pagbaling sa Espiritu. Ito ang ating mataas na lugar. Sasabihin ko sa inyo, ang pinakamalalim na bahagi ng tao, Espiritu. Wala nang lalalim pa doon. Ang pinakamataas na bahagi ng tao, Espiritu pa rin. Wala nang tataas pa ron. Pero pinag-uusapan natin dito, hindi ordinaryong Espiritu ng tao. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinaghalong Espiritu ng tao na nagtaglay ng pagkabuhay na muli. Bakit? Ito ang magtutupad ng kaharian ng Diyos. Okay. Pag sinabing dukha sa Espiritu, siya ay nabasyuhan, nandang tumanggap. Pag sinabing dalisay ang puso, ibig sabihin ito ay walang ibang pinagkakabalahan, walang ibang tinitingnan, walang ibang consideration, maliban sa makamit si Kristo. Meron ka pa bang hinahangad sa buhay mo? Kahit anong uri ng hinahangad mo, dapat mo makita, may pinakamataas na hangarin. Makamit si Kristo. At ang Kristo ito ay magbuo sa atin at lumago sa atin. Ano ito? Ito ang kaharian. Paano naging kaharian yun? Remember, dumating si John the Baptist. Sabi niya, magsipagsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng mga kalangitan. Sabi niya, repent, for the kingdom of the heavens has drawn near. Tapos may dumating. Dumating si Lord Jesus. Siya yung kaharian. Siya yung nagtataglay ng buhay ng Diyos. Siya ang nagpahayag sa Diyos. Siya ang tunay na anak ng namumukod tanging Ama na nasa langit. Siya ang kaharian ng Diyos. Sa pagkakataong yun, mag-isa lang siya. Kaya hindi nila maunawaan. Pero siya yung kaharian sa kalagitnaan ng tao. Finally, at that moment, ang Diyos na ihayag sa kalagitnaan ng tao. At merong nagpahayag. Sino yun? Ang anak ng Diyos. Si Kristo. Ang kaharian nasa kalagitnaan ng tao. Pagdating ng Acts, na itupad na ni Lord Jesus yung kamatayan sa krus, nabuhay na muli na siya, napalaya na yung Espiritu niya, inihinga niya kanya sa sarili sa mga disipulo, sa kanyang pagkabuhay na muli. Pagdating ng Acts, bumuhos pa yung Espiritu.
nagkaroon ng sama-samang kahayagan ng kaharian ito. Ang eklesiya. Gusto mong maunawaan yung walong pagpapala? Kailangan meron kang naisilang na muling espiritu. At kailangan kaisa ka ng eklesiya. Bakit? Andun yung pahayag. At andun yung nagpapahayag. At yan ang pahayag. Malinaw ba? Kulang pa ba? Pakinggan nyo ito. Sa sarili natin, hindi natin kayang tuparin ito. Subalit, meron tayong pagkasilang na muli. Huwag mong kakalimutan, nung tinawag mong pangalan ng Panginoon, pinalambot niya ang ating puso. Sumuko tayo sa tubig ng bautismo. Naintindihan mo o hindi, sa oras na yon, pumasok ka sa kaharian ng Diyos. At ang espiritu natin ay naisilang na muli. Huwag mong kakalimutan yon. Bakit? Yun ang iyong puhunan. Pangalawa, merong mahalagang karanasan pag ikaw ay nasa buhay eklesiya. Tinatawag nating buhay espiritu. Okay? Buhay ng pinaghalong espiritu. At paano ito isasagawa? Habang isinasagawa natin yan, meron tayong matututunan. Ang buhay kaharian pala ay buhay pananalangin. Kasi ang dali makita, ano ang ginagawa niyo sa eklesiya? Umaawit kami, okay. Nagpapahay kami ng ebanghelyo, nag-aalaga kami ng young people, o naayos namin yung mga siya, nagbe-breaking of bread kami. Kailan ka nasa kaharian? Kahit sino pwede naman gawin yun eh. Kailan ka nasa kaharian? Nasa kaharian ka, doon sa pagkakataon na ikaw ay nakabaling sa spirito and you are in a prayerful spirit. Nandun ka sa antas na ikaw ay nananalangin. Mamaya iisa-isahin natin. Dahil yan ang pattern na binigay ni Lord Jesus. Yan ang pamayantayan na binigay niya. Ang buhay na nasa paglakad sa pananalangin. O nasa buhay eklesiya na ako, brother. Pero nananalangin naman ako 3 times a day. Yung 3 times a day, doon ka lang nasa kaharian. The rest na ginagawa mo, maganda naman, pero hindi yun ang buhay kaharian. Ang buhay kaharian, hindi yung panlabas. Ang buhay kaharian, yung nasa spirito ka, nasa pananalangin ka, kaisa mo ang Ama. Kaya sinasabi natin, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Malinaw na ba? O, isa-isahin natin ngayon yung outline. Marami tayong matututunan doon. Roman numeral 1. Roman numeral 1. Teka muna, sorry. Before we do that, gusto ko rin balikan yung pamagat. Panalangin na critical sa buhay kaharian. So, buhay kaharian, isa-isa natin, I hope naging malinaw yon. Critical. Bakit critical? Pag sinabing critical, ito ay importante. Hindi. Kulang yon. Ito ay napaka-importante. Napakahalaga. Bakit? Walang magre-replace dito. Walang ipapalit dito. Ito na yung sukdulan eh. Another form for critical. Ito ay vivify. Nagbibigay ng buhay. Sa katunayan, pag ginamit pa yung critical sa isang tao na nasa ospital, kinakabahan ka na. Bakit? Pagkat ito ay may kinalaman sa mamatay, mabuhay. Now, pag in-apply mo yan sa kaharian, ito ay may kinalaman sa mapapagpala ka ba o hindi? Nasa kaharian ka ba o hindi? Critical. Ano yung critical? Critical na maunawaan mo na ang buhay kaharian ay buhay pananalangin. Sabi niyo, buti na lang marunong ako manalangin. O isa-isahin natin mamaya. Tingnan natin kung tama pareho ang pagkakaunawa natin sa panalangin. Hindi dahil bumubuka ang ating bibig, marunong na tayo manalangin. Again, yung Matthew chapter 6, 20 taon ko pinapanalangin yun. Okay? Sabi ko, ilang libong panalangin din yun. Pero nung maunawaan ko na, sabi ko, ano kaya yung ginagawa ko? Nire-recite ko lang. Okay? Hindi recitation pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin ay ang pananalangin na nasa Espiritu para sa pagsasakatuparan ng kaharian ng Diyos na naihayag dito sa lupa ang kanyang eklesiya.
Okay? Pag nandun tayo sa ganung antas, namumuhay tayo ng isang pangkahariang buhay. Okay, now we can proceed to Roman numeral 1. Can we read it in Tagalog? Ang hari. O, ilang mahalagang punto. Number 1, ang hari tagapagligtas ay isang tao ng pananalangin. Si Lord Jesus ay isang tao ng panalangin. Hindi lang siya nananalangin. Ang kanyang pagkatao na iahayag sa panalangin. Ikalawa, tinuro niya. Hindi lang siya nanalangin. Tinuro niya sa kanyang mga disipulo kung paano manalangin. At ang panalangin ito ay may kinalaman sa Eklesiya bilang ang bahay ng Ama. Na ang bahay na ito ay bahay ng panalangin. Mga kapatid, yung ating mga lokalidad, masagana ba sa pananalangin? Hindi ko tinatanong kung marunong kayo manalangin. Ang tinatanong ko, yung eklesiya na ating pinaglilingkuran, ito ba ay eklesiya na nananalangin? Ang mga kapatid, namumuhay ba sa buhay pananalangin? O ito yung pamantayan ni Lord Jesus. Takbuhan natin ng mabilis kasi mahaba ito. Sa Luke chapter 3, verse 21. I'll run through this quickly. Luke chapter 3, verse 21. As Jesus was baptized and was praying, heaven was opened. Habang binabautismuhan si Lord Jesus, tutuwa ako, nakita ko ito eh. Habang si Lord Jesus binabautismuhan, siya pala ay nananalangin. Hindi siya passive na iniintay lang niya, ilulubog siya. Prayerful spirit na siya from the time na sumuko siya sa tubig ng bautismo. Ang makita natin, nagpatuloy ito. Luke chapter 5, verse 16. He himself often withdrew in the wilderness and prayed. So bagamat marami siyang gawain, marami siyang pinapagaling, marami siyang ipinapahayag, marami siyang tao na inahatid sa kaligtasan. Sa kabila ng lahat, pagdating ng certain time, bago matapos ang araw na yun, akyat na siya sa lugar na ilang. Bakit? Gusto niya ng private time with the Father. Para sa kanya, wala nang mas matamis pa kaysa ang magkaroon ng oras kasama ang Ama. Okay? 6 verse 12. He went out to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. 9:16. Gumawa siya ng himala para pakainin yung 5,000. And he took the 5 loaves and 2 fish, and looking up unto heaven, he blessed and broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. Bago maghimala, bago magpakain, kaya ba niya yun? Kaya niya yun. Pero, hindi yun ang gusto niya ituro. Ang gusto niya ituro, ang lahat ay nasa ilalim ng pagpapala ng Ama. Gusto mo makuha yan? Kailangan marunong ka manalangin. He took Peter and John and James, went up to the mountain to pray. He prayed. The appearance of his face became different, and his garment dazzling white. Mountain of Transfiguration. Gusto niyang maipahayag na. Ano ba talaga yung nasa loob niya? Ang Diyos ang liwanag. Okay? Pero, nagpunta sila doon para manalangin. Okay? Luke 22:40. Pray that you do not enter into temptation. Imagine, alam ni Lord Jesus, dadakpin na siya. Alam niya, nabibilang na ang oras niya. Alam niya, ito yung huling gabi. Pero ang puso niya, nananalangin para sa mga disipulo. Na manalangin sila para wag sila mahulog sa tukso. And being in agony, he prayed more earnestly. Nakapako na sa krus. Ano ginagawa niya? Nananalangin. Huling hininga, bago siya mamatay, ano ginagawa niya? Nananalangin. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Siya isang taong ng panalangin. Okay? Tingnan natin yung A, B, C, D. Let's go through it. Run through it. Letter A, bilang tao ng panalangin.
ang Panginoong Hesus ay palaging kaisa ng Diyos? B, na walang patid. Sabi niya sa atin, di siya kailanman Letter C, bilang tao, ang panalangin, nagtiwala ng Panginoong Hesus sa Diyos, hindi sa kanyang sarili, sa ilalim ng uri, padurusa. Etong ABC, 3 points. Please, make sure you don't miss this. Meron 3 mahalagang punto. Sa letter A, si Jesus ay palaging kaisa ng Diyos. Hindi minsan-minsan. Palaging kaisa ng Diyos. Sa letter B, namuhay ang Panginoong Hesus sa presensya ng Diyos. Palagi. Walang patid. Okay? Sa letter C, nagtiwala ang Panginoong Hesus sa Diyos at hindi sa kanyang sarili. Okay? Sa letter D, ang resulta nito, together, basahin natin sa Tagalog. Bilang tao ng panalangin, ang Panginoong Hesus ay isang tao kung saan si Satanas ang pinunusan libutan ay walang anuman, walang puwang, walang pagkakataon, walang pag-asa, walang posibilidad sa anumang bagay. Walang lugar si Satanas sa Panginoong Hesus. Bakit? Hindi tumitigil sa pananalangin si Lord Jesus eh. Ano tayo makakalagpas sa mga tukso? Panalangin, walang patid. Roman numeral 2, ang tularan ng panalangin na itinuro ng Panginoon sa mga disipulo sa Mateo 6 ay ang panalangin na naghahayag ng kalooban ng Diyos. Okay. Ang ganda i-develop nito sana, no? Medyo magmamadali lang tayo. Number 1, letter A, number 1, ang 3 pangunahing panalangin hinggil sa Diyos ay may kaugnayan sa Dibinong Trinidad. Pakabanalin ang iyong pangalan, pangunahing may kaugnayan sa Ama, dumating ang iyong kaharian, anak, mangyari sa iyong kalooban. Naalala ba yan? Our Father who is in heaven, holy be your name, may your kingdom come, and your will be done. Ang sarap i-recite, pero mas maganda kung naunawaan natin ang ibig sabihin nito. Ito ay 3 puntos, pangunahing panalangin, upang ibalik ang kaluwalhatian sa 3 unong Diyos. May your kingdom come. Sino tinutukoy natin dito? Una, may your name be sanctified, the Father. May your kingdom come, the Son. And your will be done, the Spirit. So yung pinapanalangin natin, baka hindi na napapansin pala, yung pala ipanalangin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang Diyos na 3-1. Hindi pala ito prayer para magsabi na tayo ng ating wish list pagkatapos ito. Pagkatapos ko ipanalangin, Panginoon, ito hihingin ko. Hindi ganoon mga kapatid, sana makalaya tayo doon. Ito ay upang maibalik natin ang kaluwalhatian sa Diyos na tumawag sa atin. Sa number 2. Sorry, kanina yung 3 basic prayers, right? Sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Now, 3 requests sa number 2. Ang 3 kahilingan hinggil sa ating pangailangan ay mga nagpoprotektang panalangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay, patawarin mo kami sa aming mga utang, tulad ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masamang isa. So mayroon 3 request dito. Itong nilalaman ng panalangin ito. Una, pang-araw-araw na tinapay. Pangalawa, patawarin tayo sa ating mga utang. Katulad ng pagpapatawad natin sa nagkakautang sa atin. Alam ko, gusto natin ipanalangin yung patawarin tayo sa ating mga utang. Pero yung karugtong, medyo mabigat yun. Kasi ang sabi doon, kung paanong pinatawad natin yung nagkakautang sa atin. Yung utang natin, ang sarap kalimutan. Pero yung utang sa atin, ayaw nating malimutan. Lalo na kung medyo naatraso tayo, talaga makita mo pa lang, sumasalubong na yung kilay mo. Hindi mo pa pinatawad yung nagkautang sa'yo. Malayo pa lang, makakaway ka. Yung mata mo, iba na ibig sabihin, naniningil ka na. Ay, pag ganito mga kapatid, paano natin makukuha yung kapatawaran? Sige, brother, pagbigyan ko na yan. Minsan. Anong minsan? Hindi minsan ang pagpapatawad. Minsan, tinanong ng mga apostol niya si Lord Jesus Ilang beses ba, Lord? Matthew 18.
Ilang beses ba namin kailangang patawarin? 7 ulit. Sabi ni Lord Jesus, hindi. 70 ulit. 490 times, hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi matatapos ang pagpatawad mo. Kailangan ibigay mo ng lahat. Pinatawad mo na ba talaga? Kinakabahan ako pag dumarating sa part na yan. Kasi iniisip ko, Lord, baka meron akong hindi pa napatawad. Isang araw, baka singilin mo ako. Sasabihin mo, alam ko humingi ka ng tawad, pero hindi mo pa pinatawad eh. Kung paano ka nagpatawad, ganun din kita patatawarin. May kinikim-kim ka pa ba? May tinatago ka pa ba? May galit ka pa ba? May utang pa ba sa'yo? Magpatawad. Okay, 3 punto yon. Tinapay, pagpapatawad, pag-iingat sa masamang isa. Okay, 3 request. Napunta tayo sa number 3. Meron ulit ditong 3 naman. Ang pananalangin sa Ama, number 3, ay nagtatapos sa 3 mapitagang papuri bilang pagtatanyag ng mga panalangin. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang kaharian ay sa anak, na siyang kinasasaklawan ng kung saan pinatutupad ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay sa Espiritu na siyang nagsasagawa ng intensyon ng Diyos nang sa gayon ay magkaroon ang Ama ng kanyang sama-samang kahayagan sa kaluwalhatian. So ano yung 3? Anong tinatawag niya doon? 3 mapitagang papuri. Your kingdom come. Yours is the kingdom, the power, and the glory. Sa iyo ang kaharian, sa anak. Ito hinihintay natin, pagbalik ni Lord Jesus. Sa iyo ang kaharian. Pagbalik ni Lord Jesus, kanya na nga ang kaharian ng sanlibutan ay magiging kaharian ng ating Panginoon. Di ba? The power, ito ang Espiritu na nag-iingat sa atin. Kala nyo maliit na bagay? Sa kabila ng lahat, marito tayo. Bakit? Nasa pag-iingat tayo ng Espiritu, mga kapatid. Sino pa mag-iingat sa atin? Salamat sa kapangyarihan ng Espiritu. At higit sa lahat, ito ay para sa kaluwalhatian ng Ama magpasa walang hanggan. Meron tayong papapansin dito. Yung panalangin na yon, 3-1 Diyos, 3-1 Diyos, 3-1 Diyos na nararanasan natin. Nagsimula sa Ama, nagtapos sa Ama. Niluwalhati ang Ama, kaluwalhatian ng Ama. Oh, anong uring panalangin ito? Napakataas. Walang katapat. Walang katumbas. Pero, mga kapatid, again, hindi ito para i-recite. Ito ay para unawain at makapanalangin tayo sa loob ng Espiritu para sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang resulta nito, nasa letter B. Okay? Ang gayong critical, together? Ang gayong kritikal na panalangin ay nagpapatindi sa ating paghahanap sa kaharian ng kalangitan bilang nasa puso ng Ama at nagbibigay sa atin ng ating pangailangan ng dibinong panustos ng biyaya upang tuparin ang lahat ng pinakamataas at mahigpit na mga kahilingan ng kaharian ng kalangitan para sa kaluguran ng Diyos. Ang kaharian ito ay para sa kaluguran ng Diyos. Ano bang kaluguran ng Diyos? Kanina nakita natin, una, nais ng Diyos magkaroon ng maraming mga anak na maghahayag ng kanyang kaluwalhatian. Pero babalikan ko yung Efeso 1:10. Ang sabi doon kasi, ano bang nais ng Diyos? Unto the economy of the fullness of the times, to head up all things in Christ. The things which are in the heavens, the things which are on the earth, in Him. Ang nais ng Diyos, maluwalhati yung kanyang anak. At makita ng lahat, ang lahat ng ito sa langit, sa lupa, sa lahat ng dako, ang buong sa sinukob, para mapasailalim sa pagkaulo ni Kristo. Ito nais ng Ama. Ang pananalangin na pinag-uusapan natin, dapat nagtutupad ng layunin ng Diyos. Nagbibigay ng kaluguran sa Ama. Naghahatid sa pagkaulo ni Kristo sa eklesiya, sa ating tahanan, sa ating buhay. Pagpapatuloy na ating kapatid.
Amen, mga kapatid. Ilang araw na pong kinakabagan ako dahil sa mensaheng ito. At ilang gabing napupuyat. Kasi nung una, binigay sa akin, parang ordinary lang naman tong mensaheng ito. Ama namin, sumasalangit ka. Alam nyo na lahat yun. Pero nung nanalangin ako, lumapit ako sa Panginoon, napahiya ako. Sabi ni Lord, oh Lord, hindi mo pa alam yan. Akala mo lang. Kayo mga galing Katoliko, ni-recite nyo na yan ng 1,000 beses. Ulitin nga natin, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang iyong kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Pati version ninyo talaga Katoliko, Sorry, So halatang halata, lahat tayo dito may pinanggalingan, ano? O hindi pa tapos, ano yung sa dulo? Sapagkat nasa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. May dalawa akong burdens dito na isa-share. I hope matapos ko. Una, anong klaseng panalangin ang dapat pinapanalangin natin sa loob ng kaharian? I'm not speaking about prayer sa church only, but the prayer that God is wanting sa loob ng kaharian. Anong klase? So I hope katapos nito, mapalitan ng laman ng mga prayer items natin. Maaring ang mga pinapanalangin natin, puro material, puro mga may sakit, no? Number 2 burden ay anong uri ng tao ang makakapanalangin nito? Na makakapagsabi, Panginoon, dumating na yung kaharian mo dito sa lupa. Sawang-sawa na kami dito sa kaguluhan, dito sa lupa. Kaya dyan. So yung first burden ko, ano ang prayer? Nandun sa Roman numeral 2 and Roman numeral 4. Yung second burden is, anong klaseng tao ang makakapanalangin ng kaharian? Ay nandun sa Roman 1 and Roman numeral 4. Okay, balikan ko yung first burden. Ano ba ang prayer na pinapapanalangin ni Lord sa atin? Itinuro ito ni Lord sa mga disipulo and I believe ito ang pinagpe-pray niya. Ang number 1, actually, dinignan ko itong Ama namin na prayer na ito, isa lang ang burden niya. Ito yung kaharian ng Diyos. Sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian. Yung mapabanal ang pangalan, matupad ang layunin, o ang kalooban niya ay merong kaugnayan sa kaharian. And at the end of the prayer, sa iyo ang kaharian. Nakita niyo mga kapatid, ang kaharian, ang pinupuntirya, ang gustong ipapanalangin ng Panginoon. Maraming nagsasabi sa inyo, di ba sinabi rin niya mag-pray ng daily bread, mag-pray ng pagpapatawad, mamaya malalaman niyo yon. Doon yun sa burden number 2, kung anong klaseng tao ka na mananalangin. Pero una, gusto ko munang sabihin sa inyo na kung ang panalangin mo ay hindi para sa kaharian, sa mata ng Diyos, walang kwenta yung prayer na yan. Kahit napakarami pa ng prayer items mo, kung hindi ito tutugma, papasok sa kaharian, hindi yan mahalaga sa mata ng Diyos. O baka sabihin nyo, brother, hindi na kami magpe-pray kasi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Lahat ng sasabihin mo, dapat kaugnay sa kaharian. Kung ito ay kaugnay lang sa'yo,
at walang kaugnayan sa kaharian, that's nothing before the Lord. Yung mga pagkain, pangangailangan, pinangako na ni Lord yan sa atin. Don't you know? Seek the kingdom, all these things will be added. Huwag ka na mag-alala. Kung anong kakainin mo, kung ano ang dadamitin mo, lahat ibibigay niya. Huwag ka na mag-pray, Lord, wala na kaming bigas. Bakit wala kang bigas? Baka ang buhay mo hindi nakatutok sa kaharian. So ang kaharian, kailangan daw natin ipag-pray para makarating. Amen po ba? Anong ibig sabihin na ang kaharian dumating? It has something to do with God's will. Una, mahayag si Kristo dito sa lupa. At number 2, magkaroon ng pagdating ang otoridad ng Diyos dito sa San Sinukob na siya'y makakapaghari dito sa buong mundo. Imagine mo itong let your kingdom come, ang laki palang trabaho nito na ang Diyos maghahari siya dito sa buong lupa. Amen ba? Pero tayong madalas mo pinagpipray, bigyan mo ako ng lupa. Pero ang Diyos, ang panalangin ng Diyos, buong San Sinukob. Mata mo niya ang buong mga sangkatauhan. Let your kingdom come in heaven as on earth as it is in heaven. Amen po ba? And so what kind of prayer is this, mga kapatid? This is not a petition. This is not a beseeching. This is not a plea or a simple prayer item. You know what kind of prayer is this? Itong Matthew 6. Na-realize ko, binanggit na pala ito ni Brother Lee sa ibang mga libro. It's a prayer of spiritual warfare. Panalangin pala ito ng pakikipagbaka. Na pag pinapanalangin mo ang kaharian, nakikipagbaka ka, mararamdaman mo may kalaban agad. Amen po ba? Nung lumindol sa Cebu, pinapanalangin nila ito. Ama namin, sumasalangit ka. Pero hindi naman nila ibig sabihin, pahintuin mo ang lindol. Dapat yun ang i-pray nila. They don't know the meaning of this prayer. Ano bang ibig sabihin na dumating ang kaharian? Maghari ang Panginoon dito sa lupa, yung authority niya sa atin, sa buong mundo. Kasi darating ang time sa Revelation 11, itong lupa ay magiging kaharian ng kanyang Panginoon at Kristo. Yun ang gagawin ng Diyos at yun ang gusto ng Panginoon, ipanalangin natin. Amen po? Oh Lord Jesus. So dito sa Revelation, nung na-rapture yung man-child, yung babae na may nanganak ng man-child, Brother Lee said they were praying. Kasi yung babaeng yun, it represents the church. At yung anak niyang lalaki ay yung man-child, mga overcomer. And we believe they were praying kasi katapos noon, ni-rapture sila. At nung na-rapture sila, nakita mo mayroong war sa heaven. Sino ang kinalaban nila doon? Si Satan, di ba? And he was cast to the earth. At kasunod noon, sabi, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa lupa. Oh Lord Jesus. Kaya mga kapatid, ang panalangin dito ay panalangin ng pakikipagdigma. Oh Lord. Ano bang ibig sabihin dumating ang kaharian? Si Lord Jesus, bababa, maraming angel, tayo darating, nakaputing damit, parang ganun ano? Okay, may nabasa ako dito sa Bible. Babasahin ko Sa Matthew chapter 12.
Oh Lord. Verse 28. Sabi ni Jesus, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kasi dito may pinagaling isang mama na bulag at pipi. Yun pala, kaya siya bulag at pipi, ay may demonyo siya. Nung napalayas ni Lord, hindi niya pinalayas yung pipi, pagkapipi o pagkabulag. Pinalayas niya yung demonyo. Sabi nila, ay, si Beelzebul ka, kaya napalayas mo. Sabi ni Lord, kung si Satanas ang nagpalayas kay Satanas, talo na siya. Baliw siya. Hinahati niya yung sarili niya. Ngunit kung ang Espiritu ng Diyos dumating at nagpalayas ng demonyo, dumating na ang kaharian. What does it mean, mga kapatid? Ang labanan ng panalangin, kapag tayo nananalangin, nagpapalayas tayo ng mga demonyo at masasamang espiritu. Dahil sa Ephesians 6, ang labanan natin sa himpapawid, mga authority sa langit, nandyan si Satanas, buhay pa siya. At libo-libo ang kanyang mga kampon, alagad, at mga komandante. Nandyan sila. Baka yung iba sa inyo, sumama pa dito. May labanan. Kaya ngayon naintindihan ko, ang warfare, hindi siya isang masaya o exciting labanan. Naintindihan niyo, mga kapatid? Kaya nung itinuro ni Lord dito, nakakalungkot ang Katoliko, winalang kwenta nila to. Ginawa lang nilang litanya. And maybe most of us, we really didn't recognize, pati ako. Pag nagpapalayas pala tayo ng demonyo, example, nagpipreach tayo ng gospel, hindi yung nabaptize siya, okay na eh. O tumanggap siya kay Lord. Kaya siya tumanggap kasi yung demonyo natalo. Kaya yung mga sinesave natin, dinadalaw natin, ayaw maniwala, may kapit si Satanas doon. Naniniwala kayo? May saksi akong sinesave, pinipreach siya, naniniwala na eh. Sabi ko, tumawag ka na sa pangalan ni Lord kasi pag tatawag ka kay Lord, masesave ka. Alam mo, naalala niya, ay saksi ako. Ginanyan niya yung bibig niya, yung kabay niya. Ginanyan niya. Grabing demonyo ito. Ha? Grabe. No wonder, it's hard to propagate. It's hard to increase. Hindi dahil tamad tayo o hindi. Hindi dahil tumigas ang puso ng mga tao, o wala kang time, o dumadalaw naman tayo, but wala yung mga bunga. Kasi mga kapatid, hindi natin nakikita, may labanan. Kaya dapat pag manalangin tayo, let thy kingdom come, ang kasunod nating sabihin, itali mo yung mga demonyo sa likod ng mga taong yan. Naintindihan nyo? May demonyo, mga kapatid. Hindi ba kayo nakakita ng demonyo? Pag galit kayo, pumunta kayo sa salamin, yun. Sila yung nagbibigay ng sakit, ng kaguluhan, ng gulo sa Middle East. Mga demonyo yan. Yung turo ng mga religion, turo ng mga demonyo nagkukos ng gulo. No wonder, babaptize mo na sana kahapon, kanina, nagbagong isip. Tama ba? Minsan nabaptize mo na, pagbalik mo, nagtatago. Ibig sabihin, hindi pa lubos na napalaya sa mga impluensya ng mga masasamang espiritu. Kaya yung mga new one natin, huwag kayong magbunyi agad kasi malaki pang labanan. Amen ba?
Eh baka sabihan ko kayo, pati sa buhay ninyo, ang dami pang lalabanang mga evil spirit. Tingnan ninyo yung katabi nyo. Ang ibig kong sabihin, tanongin nyo siya, meron ka bang struggle? Inaamin ko, pati ako may struggle ako eh. Buti na lang, napalayas ko rin yung mga yan. Amen. Yung pag-perfect, yung pag-edify, pagpapalago sa mga banal, labanan. Akala nyo ang pagbabawi, Lord's table lang, dumami ang nag-a-attend, okay na? Hindi po. Tingnan mo mga young people, babad na babad sa, instead sa MR magbabad, ML babad. Pinagagalitan ko sila palagi. Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Wala mang kakwenta-kwenta. Now I understand. Huwag mong pagalitan sila kasi may mga evil one na nag-i-influence sa kanila. Kagaya rin ng droga, sigarilyo, alak, mga bisyo, sabong. Isipin mo, elder, nasa sabungan? My God. True story. Oh. O, bato-bato sa langit, ah. Minsan may brother nagsasabi sa akin, ang tagal na natin sila pine-perfect, Brother Romy, ba't hindi pa sila nag-grow? Ba't ang tagal nilang Sabi ko, dahan-dahan lang. Siguro talagang ganyan sa pagbabawi, mahirap ang truth, hindi nila naintindihan. Pero now I realize, hindi sila babad sa Diyos, wala silang kapangyarihan, palayasin ng mga evil one, kaya kahit pa-perfecting sila ng perfecting, hindi na perfect. Diyos ko po, lahat na ng 96 lesson, naubos na. Pagtanungin mo, anong natutunan mo? Nakalimutan. Yan, demonyo ng pagkalimot, sakit din, kalaban din yan. Pag nakikinig ka ng mensahe, natutulog ka, demonyo ng tulog. Kasi ako din, antukin din ako, nilalabanan ko eh. O eto pa, administrating the church. Tayo mga leading one. Isa sa pinakamahirap na service sa church, mag-administrate. Bakit walang church na very peaceful? Napansin ninyo? O, wag na tayong pumunta sa Mindanao, sa atin na lang. Palagi sa lugar natin, may isa, dalawang opposer. Silent opposer. At akala mo, siya o sila ang kalaban. Pero hindi. May hawak ang kaaway doon sa dalawang yon. Hindi mo na rin naman masabi, Satan, get behind me. Lalo silang ma-offend. Tama ba? Na-realize ko. Kaya wala talagang perfect church. Kaya kayong mga matampuhin, lipat kayo ng lipat na saan ang perfect church? Pag lumipat ka doon sa perfect church na pupuntahan mo, hindi na perfect yon. Ikaw na ang nag-imperfect doon. Even the children's work is a fighting. Ang dami kong inalaga ang bata. Ang ganda. Pero ilang panahon, boyfriend na girlfriend na wala. Bakit kaya? Nakulang ba ako ng pakain? Naubos na nga ang pera ko. Then I realize, hindi ko kasalanan, hindi kasalanan ng bata, inangay ng masamang isa. Kaya sa Matthew 12, bago mo makuha yung taong yon, lalaban ka, itatali mo raw ang kaaway. Let your kingdom come, may talian palang nagaganap. And that is my, parang sa tingin ko, kulang sa aking prayer life.
Nakalimutan kong magtali, nakalimutan kong manalangin ng panalangin na spiritual warfare. Parang nagre-relax lang ako. Pagbabawi, mayaman naman, maraming truth. Okay lang, basta mag-enjoy. May warfare pala. And I realize ngayon, ang daming mga churches, pinaka-mahina nating ginagawa, panalangin. No wonder, maya-maya may gulo sa church natin. Nagwawala ang mga young people. May problema dito, may problema doon. Hindi natin alam, attack pala ng kaaway yun. Amen ba? Naintindihan niyo mga kapatid dito? Hinihingal na ako. Sobrang burden na ito. Napayak pa ako kahapon nasa bus. Kasi sabi ko, bakit hindi ko alam? May ganito palang labanan. At madalas, tayo ay nabibiktima, nadadaya ni Satan. Amen po ba? Ito babanggitin ko na, nasa point 1 pa lang ako ng burden. Nandito na ako. Kaya, nandun yung, give us this day our daily bread, and forgive us as we forgive those who have sinned against us. Bakit sinama ni Lord yun sa gitna ng dalawang kaharian na binanggit? Kasi sinabi ko nga, yung mga tao nang nananalangin, posible ma-distract tayo o posible manghina tayo. Kasi sa spiritual warfare, kailangan ang ascension position mo nasa taas. Heavenly position. At madalas, dina-drag down tayo para hindi na tayo manalangin ng panalangin ng kaharian. Nanghihina na tayo. Ano yung dalawang bagay dito na sinabi ni Lord sa prayer? Give us this day our daily bread. Akala nyo, tinapay lang ang sinasabi nito ni Lord? Ang ibig niya sabihin dito, labanan mo ang pag-aalala sa buhay. Kaya ka pinapanalangin ni Lord para ka hindi ma-distract na manalangin, makipagbaka. Kasi may labanan, baka dahil nagkulang ang sustenance mo o supply mo o finance mo, hindi ka na makipagbaka. Kaya ini-encourage sa'yo ni Lord, i-pray mo rin para hindi ka manghina. Marami co-worker, full-timer, hindi na magsaserve kasi walang pera. Wala talaga. Unless magkasakit ka, yun, meron. So give us this day our daily bread. Ito sasabihin ko mga kapatid, hindi lang sa full-timer ito eh. Lahat tayo nagtatrabaho. Akalain nyo yung anxiety, yung pag-aalala sa buhay, maliit na bagay, that can cost you not to be an overcomer. Kaya sa Matthew 6, binanggit doon, si Lord sa mga disciple, huwag kayong mag-aalala sa kakainin, iinumin. Kung single ka, pero kung may asawa ka, na gusto niya every week na sa SM, tapos may anak ka na nag-aaral sa private school, imposibleng hindi ka mag-alala. At lagi mo nang sasabihin, I'm busy. And busy means being under Satan's yoke. Amen. Bakit si Lord? Nagapi niya si Satan. Dito sa Roman 1, letter D, sabi ni Lord, the ruler of this earth, the world, is coming. And in me, he had nothing. Grabing sabi ni Lord. Sa loob ko, sabi ni Jesus, walang kapit si Satan. Walang pag-asa. Wala siyang pag-tsansa o posibilidad o anuman. Bakit? Walang worry si Lord. Absolute siya sa kingdom. Wala siyang sama ng loob. Wala siyang galit. Wala siyang hinanakit. Wala siyang mga kabuwisitan sa buhay.
Hindi ko na masabi. Walang kapit si Satan. Kaya nga kahit nung nakakross siya, di ba? That's the time, sasama ang loob niya sa mundo. Nilikha ko kayo, pinapatay niyo lang ako. Pero anong sabi niya? Ama, patawarin mo na sila. Imagine, mamamatay siya. Walang kapit si Satan sa kanya. Tayo, ang daming kapit ni Lord. Ang dami sa atin, ang daming sama ng loob. Hinanakit sa mga elder, sa mga full-timer. Imagine mo ako, merong isang kapatid, galit na galit sa akin. Hindi ko naman sa inaway, hindi naman kami nakita. Basta may nagsabi daw na sinabi ko raw, pakialam ko pa. Kaya mga kapatid, mag-iingat kayo. Si Satan, ang daming kapit sa atin. Awayan sa church. Yung sama ng loob mo, instead na mag-pray-read ka, inuulit-ulit mo yung sinabi ng brother. Yun ang pinipray-read mo. Amen. Sorry, time na yata. Grabe ito. Kaya sabi ko nga, napaiyak ako dito kasi parang sa akin din lahat ito. Pero ato sinasabi ko mga kapatid, wala akong sama ng loob sa inyo. At kung kayo merong hinanakit sa akin, sorry. Yung mga katabi nyo, kung may galit kayo, mga kapatid, there's no time to waste. Kasi magiging mandarigang pagbabawi eh. Pero kung may chance si Jesus sa inyo, si Satan sa inyo, ipo-pull down kanya palagi. Worry, anxiety, hinanakit, sama ng loob. Lalo na kayong sister, maramdamin kayo. Sorry ha. Minsan ako nagsishare lang ako, nagbibigay ng example, magpapadala ng sandamakmak na text, bakit ako na naman pinariringgan mo? Na-offend siya, na-offend din ako. Kasi hindi ko naman siya iniisip. Pero sabi ko, Lord, lalawakan ko ang pag-iisip ko, magkaiba kami ng level. Ayokong ma-down. Alam nyo mga kapatid, isang salita lang na sabihin sa inyo, ma-down ka na. Minsan, isang buwan, 2 buwan, 5 taon, 10 taon, mawala ka. May nalagaan ako dating sister na full-timer. Inaway lang siya ng spiritual mother niya. Iniwan niya na ang church. Dinadala ko siya kasi ka-district ko. Ba't di ka na pumupunta? Mula ngayon, di na ako pupunta dyan sa Malabon na yan. Ayokong makita ang pagmumukha ng sister na yan. Hanggang sa Millennial Kingdom, isusumbong ko siya. Nangyayari. Former trainee yun matalinong babae. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga sa nakikita. Mga kapatid, tanggalin natin. Wisik-wisik natin. Kaya sabi rito, patawarin mo ako gaya ng pagpapatawad ko sa iba. Minsan pinatawad ka ni Lord, hindi mo mapatawad sarili mo. Minsan pinatawad ka ni Lord, hindi mo mapatawad yung kapwa mo. Lalo na yung mga ka-coordinate mo. Amen ba? Merong isang church doon sa Northern, hindi sa amin. Kasi baka tanungin nyo na naman ako. Brother, ayoko ang ka-coordinate ko. Mag-pursue siya, mag-pursue ako. Hindi kami magko-coordinate. Ayoko ugali niya. Mga RO yan hindi na bata yan. Mga line of 50s, 60s na mga yan. Noon, nagagalit ako, isip bata ka, dapat intindihin mo. Now I understand. May labanan.
Let your kingdom come. Bago dumating ang kaharian, mapalay sa mga demons, mapalay sa mga evil spirit, dapat mga kapatid, may mananalangin. May magdadalamhati sa kalagayan ng eklesiya ng sanlibutan. Amen po. Si Daniel, nung nalaman niya, 70 years ang captivity, what did he do? Nanalangin siya. Alam niyo ba nung nanalangin si Daniel, yun ang pinakamahirap manalangin. Labanan siya. Kasi oras na nananalangin siya, itatapon siya sa mga leon. But Daniel was not afraid. Binuksan niya yung kanyang window toward Jerusalem. And he gave thanks to God. Bakit toward Jerusalem? Ang pinag-pray ni Daniel, hindi yun, Lord, iligtas mo ako sa leon. Lord, ipaghiganti mo ako dito sa mga katrabaho ko. Ang pinag-pray niya, Lord, bumalik ang bayan mo sa good land. Lord, itayo ang temple at magkaroon ng holy city. Nag-pray siya. Amen ba? And after several years, nasagot yung prayer na yon. Pumunta ang mga sila Zerubbabel, si Ezra, Nehemiah. Si Daniel hindi nakabalik. Pero mandaraig siya. At ang prayer niya, prayer of the kingdom. Kaya mga kapatid, dapat mag-pray tayo sa mga churches natin. Lord, yung mga responsible brother, gawin mong spiritual, malaya. Walang mga tali na galing sa mga kaaway. Itali mo sila. Huwag yung itali, yung mga kapatid, yung mga evil spirit. Amen. Oh Lord Jesus. Kaya sabi ko nga kanina, what kind of men that will pray for the kingdom to come? Si Jesus, he was a man of prayer. Mataas ang state niya, yung position of prayer niya, ascension. Untouched siya ni Satan. Kaya ako naiyak ako kasi madalas, pag makarinig nga ako ng negative, although hindi ko na pinapansin, pero nakaka-down din. Di ba? Hindi naman tayo mga robot or plastic na wala kang pakiramdam. Amen ba? Madalas madali tayong magdamdam. Ha? Tapos pag nagdamdam ka, naghahanap ka pa ng kasama, sister. Oh, yung damdamin na yan, divisive na. Amen. So mga kapatid, I hope makita ninyo, be a man of prayer. Ano bang ibig sabihin ng man of prayer? It's a man that is always in the presence of God, every moment seeing the Father's face. And then i-deal natin mga kapatid yung worry, anxiety, eto pa, yung pride. Bakit hindi ka magpatawad? Bakit ayaw mong magpatawad? Sa tagal ko sa church life, ang maraming umaalis sa church life, hindi dahil mali ang truth o walang love feast. Hindi. Marami nasaktan, hindi mapatawad. At bakit hindi ka makapagpatawad? Mataas ang, alam nyo pala eh. Sasabihin mo, ako? Sinasaktan mo? Hindi mo ba ako kilala? Ateneo graduate? Magna cum laude noon? So mga kapatid, may nakita akong mga kapatid, hindi na ayaw na bumalik. Ang hirap. So what should we do? We have to pray. Prayer of warfare. So sino ang makakapanalangin na ganito? Hindi lang co-worker. Dapat lahat tayo. Ha? Nagtatali ng mga kalaban. Now I know how to pray for the young people. Hindi yung Mobile Legend, burahin ninyo yan. Ganon kasi ako eh. Oh, i-delete nyo lahat yan. Kahit i-delete mo, pagdating sa bahay, download agad.
Ang dapat i-delete mo Lord si Satan sa likod nila. Yung mga demon of Mobile Legend. Isang alaga ko pa, nakikita ko sa bag niya, may vape. O, ba't may vape ka? Wala lang brother, uso lang. Titikman ko lang. Sabi ko, alam mo ba, 3 to 4 years, mamamatay ka na dyan. Di man maniwala. Yun pala, may demon of vape din. So mga kapatid, nakita ninyo, we need to fight. At isa ditong burden, mga kapatid, sa Roman numeral 4, is be saved from destruction. Huwag tayong pa-distract sa buhay natin. Sa Roman numeral 3, madalas sa karanasan natin, nagagambala tayo, nalilihis tayo, at nalalayo tayo sa Panginoon. Anong gagawin natin? Ito mga kapatid, last na lang ito. Manalangin tayo ng panalangin na maidadala tayo sa Diyos. Hindi ganito. Manalangin ka nandyan ng Diyos. Lord, ito po ang hinihingi namin. Diyan ka, dito ako. Pag binigay mo na salamat, alis na ako. Di ganon. Ang gusto panalangin dito, Lord, lalapit ako sa iyo. Higing kay sa kita. Hanggang punuan mo ako. Kaya dito sa Roman, sa panalangin, dito sa Roman letter E, pag napuspos ka, kapag ipinanalangin natin ang ating sarili tungo sa Diyos, tinanggap ang kanyang mayamang panustos, na siyang masaganang panustos ng nagpapaloob na lahat na spirito, bilang realidad ng di malirip na yaman ni Kristo, tayo'y mapupuspos at maokupahan. So ito po ang kailangan natin ng Diyos, punuin tayo. At sa gayon, wala nang puwang. Si ang mga demonyo at mga masasamang spirito o kadiliman. Yun ang problema mga kapatid. May mga RO, lakas uminom. Paano ka makakapag-pray ng kingdom? Talo ka na eh. May iba nandadaya sa kanilang trabaho. Naniningil ng ano-ano, di naman binabalik. Nangungutang, nangi-scam. Lord Jesus, kadiliman. So sana mga kapatid, mag-spend tayo ng maraming time. Ako, humingi ako ng tawad kay Lord. Lahat tayo, mamayang gabi, Lord, sorry. Gusto ko po, mapunuan mo ako. Maging worthy ako. Walang puwang si Satan sa akin. Walang anumang tali, walang anumang scotch tape. Kahit ano, Lord, malinis na ako. Kahit wala, tingnan mo, walang sama ng loob. Diba? Ang sarap ma-rapture pag ganon. Kahit kakunin ka pa na Lord gayon eh. Kung ganon, mandaray ka eh. Pero kung ang dami-dami basura sa loob mo, awak ni Satan yon, madali kang madam. Hindi ka magiging mandaray. Amen po? So we spend not only 10 minutes in a day, 30 minutes in a day, and then another 30 minutes sa gabi, ihalo natin ang ating sarili sa Diyos. Doon ipapaunawa niya sa atin, manalangin ka ng panalangin ng pakikipaglaban. Maraming salamat. Nawa, pagpalain na tayo ng Panginoon. At nawa tayo maging mga tao ng panalangin. Praise the Lord.